Uminit ang ulo ng ilang senador matapos tila isisi ng Department of Energy sa session break ng Kongreso ang pagkaantala ng kanilang pondo para sa supply ng langis. Giit ni Senator Loren Legarda, hindi kailanman naging sagabal ang adjournment ng session kung ang pag-uusapan ay ang nararanasang krisis ngayon ng bansa. Ayon kay Department of Energy Undersecretary Alessandro Sales, aabot sa 8 bilyon hanggang 10 bilyong piso ang hinihingi nilang supplemental budget sa gitna ng banta ng krisis sa langis. Paliwanag niya, hindi ito galing sa national government, kundi sa sariling pondo ng Philippine National Oil Company o PNOC, kaya nangangailangan pa ito ng pahintulot ng Kongreso para magamit. Congressional approval is needed based on the answer to the question of Senator Ontiveros. So, has it been communicated to both houses? I think a letter was submitted to the committee chairs, but naka-break po ang... Sinabi ba yan? Because it is so urgent. It did not come from us. It came from the DOE. May I just know the date? Sir, I know you're a technical person and you seem very knowledgeable. I just need to know. It's an admin matter. Can we kindly put on record after this presentation, Mr. Chair, just bear with me, so that hindi ang itsura nakapending sa Senado, tapos sasabihin nyo, kasi po nag-break, excuse me, hindi po nag-break ang Senado na hindi inaaksyonan ang hinihiling ng executive. Sinuportahan din ng chairman ng ad hoc committee na si Senator Sherwin Gatchalian ang naging pahayag ni Senator Legarda. Aniya, handa naman silang magpatawag ng special session anumang oras kung talagang kinakailangan. Break tayo session pero tuloy-tuloy pa ho yung aming hearing. Of course. At kung kailangan po mag-convene, ready naman po magkaroon ng special session at any time, no? Nanindigan naman si Senator Legarda na hindi sila mag-a-adjourn o magbe-break, lalo't kung kailangang talakayin ang supplemental budget ng DOE na kailangan ngayong may krisis. Hindi pwedeng tinuturo-turo nyo kami. Hindi nyo pwedeng sinasabi, makinig kayo. Huwag kayo nagpapalusot dito, ha? Sinasabi nyo, yung letter na sa inyo eh. Tapos nag-break kayo. Double jeopardy, hindi pwede yun. Sorry. Hindi po kami papayag nun. Kung alam po namin hindi kami mag-break, tama po ang chair. Tinan mo nga, mag-break. Gusto nyo Holy Week, magtrabaho tayo dito eh. Samantala, sa kaparehong pagdinig inamin ni Energy Secretary Sharon Garin na nasa 25 araw na lamang ang natitirang supply ng liquefied petroleum gas o LPG sa bansa. Ito ay bunsod ng tumitinding tensyon sa Middle East na nakaaapekto sa pandaigdigang distribusyon ng langis at gas. One of our major problems now is LPG. So now we're starting to go around for the restaurants and beverages kasi maybe we can lower the consumption for a bit until we get the supply coming in. We have 25 days for LPG, ma'am. Dahil dito, nanawagan ang mga senador sa mga ahensya ng pamahalaan na bumuo agad ng konkretong plano upang matugunan ang banta ng krisis sa enerhiya na dulot ng gulo sa gitnang silangan. Jedne Resina, humahataw sa balita ngayon.